Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado. Magandang hapon na Isabela. Muli sumasa inyo ang programang Isabela Connect ka dito. Kasama nyo pa rin ang resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang. Dahil nga sa pabago-bagong lagay ng panahon sa panibagong episode ng Isabela Connect ka dito, abay mahalagang pag-usapan ang mga paghahanda sa anumang kalamidad upang masiguro ang kaligtasan ng bawat isa. At kaugnay niyan, makakasama ho natin ang Chief Meteorologist ng Pag-asa DOST na nakabase ho sa Tiago Isabela, si Sir Ramil Tupil, at ang Division Manager of the Dam and Reservoir Division ng NIA Maris, of course, no? Si Engineer Carlos C. Ablan. Kasama rin ho niya si Engineer Edwin Viernes, ang head ng Flood Forecasting and Instrumentation Section ng NIA Dam and Reservoir Division. Ako, pabatin muna natin siya dahil sila, no? Dahil live dito ho sa Isabela Broadcast Center. Mga sir, magandang hapon ho sa inyo. Welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Unahin natin si Sir Ramil. Sir Ramil, magandang hapon po. Yes, Sir Ezekiel. Magandang hapon po sa inyo lahat. Apo. Yes, sir. Yung ano natin. Okay. Again, no? Magandang hapon po, Sir Ramil. Yes, maraming salamat, Sir Ezekiel. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig ng iyong programa. Ganon din po sa mga nakamonitor sa social media. Magandang araw po sa inyo lahat. Okay, magandang araw. Engineer Ablan, natapalagi natin yung nakakapanayam din. Engineer, welcome ho sa ating programa. Yeah, good afternoon sa ating lahat. Lalo na sa ating mga taga-subaybay, lalo na rin sa mga nakikinig ngayong oras na to. Magandang hapon. Okay, sir. Magandang hapon po. And of course, Engineer Edwin, magandang hapon. Welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Okay, thank you, Sir Ezekiel. At magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Ako, marami din ho yung ating bisita ho ngayong hapon ho na ito. Kaya yung ating ho mga viewers, live ho tayo dito ho sa ating Isabela Broadcast Center. Kung meron ho kayong tanong sa ating ho mga bisita, feel free na i-comment ho yan sa ating ho comment section sa ating FB page, no, Facebook page, Isabela PIO. At para ho makarami ho tayo, ang dami ho ngayon yung nako-confuse, naguguluhan, no, lalo-lalo na Sir Ramil. Ano daw ho yung pinakahuling forecast ng Pag-asa para ho sa lagay ho ng panahon sa mga susunod ho na buwan, particular ho, no, ngayong buwan ho na ito ng Hunyo, at the same time sa buwan ho ng Hulyo, at ano ho yung klaseng weather patterns ang dapat ho naming bantayan kami ho mga mamamayan ho, sir. Sir Ezekiel, ngayong araw po ay patuloy pa rin natin minomonitor yung lagay ng ating panahon. And then yung mga weather system na umiiral sa ngayon, yung easterlies na nakakapekto nga po dito sa silang bahagi ng ating bansa, and then yung intertropical convergence zone naman dun sa area ng Mindanao at posibleng makapekto rin sa Palawan. So based on weather outlook natin, for the next 4 days, maganda pa rin yung ating lagay ng panahon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, na may mga pulo-pulong pagulan o pagkidlat pagkulog lalo na sa hapon o gabi. So ito yung mga weather system na posibleng maranasan natin sa mga susunod na araw. Nako, mamaya pag-usapan pa ho natin yung about ho sa mga weather conditions so na yan, yung mga magiging lagay pa ng panahon. Pero pagdating ho naman sa NIA Maris, no, Engineer Ablan, ano-ano po yung mga programa ng NIA Maris kaugnay kapag pinag-uusapan ho natin ang disaster preparedness and of course response, lalo na sa mga panahon ng matitinding ulan o bagyo, knowing na kapag ganito papalapit na ho tayo sa July and onwards, nandiyan na ho talaga yung mararanasan ho nating mga bagyo. Oh, yeah. First, lalo na kapag during cut-off natin dito sa ating area, meron tayong regular annual preventive maintenance. Kasama na yung ating mga rain gauges upstream and same as well dito sa ating mga water levels. Meron din tayo sa warning stations. Yun yung maintain natin.
para sigurado tayo pagdating nga ng rainy seasons na makapag-warning, then makakuha ng data sa ating rain gauges to forecast yung papadating na inflow. Aside from that, dito sa system natin, serviceable area ng Maris, pagka sinabing serviceable area, ito yung area kung saan na makikita natin yung mga palayan. So with that, meron din tayong maintenance dito sa ating mga gates as we just after nung ating cut off na yan, just after lang, tuloy-tuloy na rin yung ating maintenance within that. And same, every division, meron naman tayong ginagawa with the divisions na desilting ng kanilang mga kanal. So yan, yung mga paghahanda, part of lang ng mga paghahanda within the system. So yun yung, since our topic is disaster risk reduction, then within the area, lahat ng division, kapag ka merong parating ng typhoon as been said by Pag-asa, ina-alert na namin o nagbi-meeting na kami within the system kung anong gagawin, be prepared sa monitoring lalo ng ating tubig. At yung sinisigurado din namin kapag ka nandiyan na yung typhoon, totally shut down yung ating irrigation diversion requirements sa ating mga canals para hindi na makapagdulot pa ng mas malaking baha or baha doon sa ating mga palayan. At panigurado, masisirain ng tubig yung palayan. Isa din yon na ating tinututukan. Tinorganize na rin natin yung team for, same as well, meron na rin tayong team MOSAR dun sa ating area. So yun, Bombo Ezekiel, yung mga mangilan-ngilan lamang na paghahanda dito sa Maris. Well, anyway, maraming salamat ho, sir. No? Speaking of, mamaya si Sir Engineer Edwin, kabilang ho sa pinag-aandaan ninyo yung pag-ulan. Speaking of pag-ulan, alam ko, madalas ho natanong at nako-confuse yung mga kababayan ho natin. Akala ba namin onset na ng rainy season, pero bakit napaka-init pa rin? And even now, no? Ngayong araw ho na ito ng Biyernes, napaka-alinsangan ho sa labas. Sir Ramil, ano ho ba yung explanation? Kasi ang dami ho mga naghihintay ho ng ulan din, particular, lalong-lalo na yung mga farmers. So bakit ganito ho yung setup ho natin sa ngayon? And until when? Hanggang kailan yung ganito na mamaya uulan, mamaya aaraw, Sir Ramil? Yes, Sir Ezekiel, tama yung observation ng ating mga kababayan na nangyayari sa ngayon. Actually, yung onset ng rainy season natin kasi dito sa western part ng ating bansa, yung posibleng maapektuhan lamang. Pero dito sa eastern part ng ating area, lalo na sa Luzon, hindi po tayo gaano naapektuhan ng southwest monsoon na tinatawag. At dahil po doon, yung mga pag-ulan na nararanasan natin ay dulot lamang ng mga localized thunderstorm. Kung meron mang pag-ulan na dulot ng habagat, kapag ito ay merong mga bagyo sa silang bahagi ng ating bansa na kung saan po lumalakas yung ating habagat at doon po yung panahon na kung saan po ay nararanasan natin yung epekto ng southwest monsoon. Ano po ang dahilan kung bakit hindi natin nararanasan yung southwest monsoon? Dahil po ito sa mga kabundukan na nandito po sa Cordillera, ganun din po sa Caraballo Mountains natin. So hinaharangan niya yung wind flow na galing sa southwest na yun po yung nagdadala ng mga pagulan. At kung aabot sa atin yun, nangyayari lamang yun pagka malakas yung southwest monsoon natin. So yun yung dahilan kung bakit sa ngayon, hindi pa natin talaga nararanasan yung mga pagulan, maliban lamang kung merong mga localized thunderstorm at mga local weather system na mararanasan sa ating area. Speaking of ito hong mga pag-uulan, kumustahin ko lang yung ugnayan ho ng Pag-asa and of course sa Nia Maris. No? Balikan ko ho ang Nia Maris. Pwedeng siguro sumagot si Engineer Viernes and of course kay Engineer Carlo Ablan. Alamin lang ho namin no, kung paano naman ho pinaghahandaan ho ito. Kumbaga lalong-lalo na kapag malaki ho yung water, yung volume kumbaga no. Kumusta ho ba yung sistema ho ng water releasing ho natin at kailan ho naman ito ipinapatupad? Usually ho ba, initiative lang ho yan ng Nia Maris or ng Magat Dam or with the coordination of Pag-asa para lamang ho malinawan yung ating mga kababayan? Yeah,
Thank you, Sir Ezekiel. Actually, yung constant coordination namin sa Pag-asa, lalo pag may mga nakikita lang mga weather disturbances, ayan yung may talagang halos sa araw-araw nakikipag-coordinate kami sa Pag-asa. Sa pag may mga forecasted na malakas na pagulan, at yung water level naman ng atin ng Magat Dam ay talagang hindi maiwasan na magpakawala. Yung ano namin, may mga protocol kaming sinusunod. At hindi lang kami, actually, ang Pag-asa talaga yung pinagkukuhanan natin ng weather forecast. At yun, sa forecasting namin, kung kinakailangan talaga na hindi maiwasan magpakawala, inaano kami ng Pag-asa na yung ganito yung volume na parating sa ating reservoir. Yun, nag-ano na kami. Actually, irregular yung aming mga maintenance sa mga na-install na rain gauges, monitoring rain gauges sa ating watershed. Then, ina-activate, kung sakaling talang magpakawala, ina-activate na namin yung mga warning stations natin bago initial opening ng ating Magat. Engineer. Yeah, just to add with the statement of Sir Bong, Sir Edwin, isa ang aming protocol actually is intact na yan. Mula nung 1992 meron na yan, 2007 meron na yan. Doon sa ating mga manuals. Ngayon, na-enhance na lang due to ano na rin ng PDRM office natin dito. Magsasuggest sila, just like this, 4 hours before, bago mag-release dati yung aming early warning. Ngayon, nadagdagan ng 8. Based, galing na rin ito sa ating mga meeting with the PDRM. Naging 8 siya. And then ngayon, nung matapos yung ating Ulysses nga na nangyari, at that time, ginawang 24 hours na. So meron tayong tinatawag na pre-release from the protocol na 2 to 3 days supposed. Ngayon, 3 to 4 days and then additional 24 hours before kami mag-release. So before pa man, 5 days or 4 days before pa man dumating yung typhoon, nakapag-warning na tayo downstream. We have this, yung mga sulat na ibibigay lang every LGU yan. Kay Mayor, every LGU, Mayor na sana sasakupan din namin. Kung maalala, may Magat, ang Magat River ay dumadaan lang mula upstream, Ifugao and Vizcaya. Pagdating dito sa Magat, doon na nga sa atin, sa Ramon. Then baba, Ramon, San Mateo, Cabatuan, down to Gamo. Gamo na yung confluence. So yun, suppose, yung mga area na hawak namin. But kami nag-extend na rin. Kahit sa Nagilian area, Santa Maria, Santo Tomas na rin, nagbibigay kami ng babala hanggang downstream. We have this sa Tuguegarao, sa Cagayan and Isabela. So isolate pati yung mga sulat na yon na kami magre-release na may kaakibat na mga ganitong alam na nila 5 days pa lang or 4 days before kami mag-release, nasa baba na yon yung ating warning or babala mula sa pamunuan nga. And babalik ako doon sa ugnayan nga natin doon dito sa Pag-asa, since then nung mapasok nga kami ni Sir Edwin sa NIA, Pag-asa is always yung aming pinaka-umbrella dati. Since meron tayong GOMC dati, Sir Ramil, na kung maalala mo yon, na lahat ng dam owners ay nililikom or pinagsasama-sama ng Pag-asa. Doon kami nagkaroon ng mga trainings for inflow forecasting and lahat na, almost yung aming inflow forecasting trainings galing kay Pag-asa actually. And tuloy-tuloy pa rin yung ating mga projects with the Pag-asa. Yung IEC natin, IEC every time to time na ginagawa ng Pag-asa Central and us. And natatap na rin namin si Sir Ramil regarding doon. So yun, sir. Oo, nako, at least malinaw. Babalikan ho namin yung pagdating ho sa mga water releasing ho na yan, no, with the Engineer Viernes. Pero Sir Tupil, when it comes ho naman sa koordinasyon ng Pag-asa sa mga LGU sa lalawigan ho, no, ng Isabela. So far, paano naman ho ito isinasagawa, lalong-lalo na during panahon ho no, ng bagyo or mga pag-uulan? Kasi hindi ho natin maikakaila na minsan nasisisi din ho no, yung Pag-asa ho, sir.
Yes sir, actually yung coordination ng LGU sa PAGASA, nagkakaroon tayo ng mga training or workshop sa pamamagitan ng invitations mula sa provincial government, and then nagkakandak tayo ng training sa ating mga DRRM officer. So sa pamamagitan doon, naibibigay natin yung mga information na kailangan ng ating mga DRRM officers para makapaghanda sa mga weather system na nakakapekto sa kanilang lugar. So sa kanila, ang ginagawa nila, ang pagkakalam ko, nakamonitor sila, nakatutok sila sa ating social media from PAGASA at yung mga websites natin na titignan ng ating mga kababayan. So ito yung pinakamabilis talaga na platform na kung saan ay malalaman kaagad ng ating mga mamamayan yung weather system or yung mga, kung may mga bagyo or may mga threat sa ating area. And then sa pamamagitan ng mga radio stations, kinukuha rin tayo as guest and then in-interview tungkol sa paparating na bagyo, yung mga radio stations natin dito sa Isabela. At doon natin na ibibigay yung mga information na kung ano po yung posibleng mangyari sa weather system na papalapit sa atin, lalo na pagka merong bagyo, Sir Exigan. Oo, at naidagdag na rin ho, Sir Ramil, ang Isabela Broadcast Center, no, sa pagbibigay ho ngayon ng mga abiso, no, regarding ho kung may mga bagyo or yung mga weather update ho natin. Speaking of bagyo, Sir Ramil, mga ilang bagyo ho ba yung aasahan o tinataya na papasok within the Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ho ng Hunyo or sa next month, Hulyo, base ho sa weather system ho ninyo, sir? Batay dun sa ating latest climate outlook na ipinalabas nga po sa Central Office, sa pamamagitan nun, nabibigay natin yung mga climate information. And then dun sa tropical cyclone forecast natin ngayong buwan ng June, meron tayong 1 hanggang 2 na bagyo. So nagkaroon na tayo ng 1, although yung bagyong Auring ay dito lamang po sa northern tip ng ating PAR na buo and then lumabas din kaagad. And then maaari meron pang 1 hanggang sa matapos po yung buwan ng June. Pagdating naman sa buwan ng July, meron tayong 2 hanggang 3 na posibleng papasok sa Philippine Area of Responsibility na maaaring maapektuhan yung ating bansa. At batay dun sa normal forecast track ng mga bagyo pagka buwan ng June at saka July, mostly sa central and northern zone area yung naapektuhan niya or maaring daanan nitong mga bagyo na ito. Kung meron mang lilihis, mag-record patungo ng Japan, dito naman po sa silang bahagi ng ating bansa dadaan, lalo na sa northern zone. Central and northern, no? I'm about to ask ho sana kung gaano ho ka-prone, kumbaga, no? Dito ho sa area ho natin na maaring dalawin ho ng bagyo. But anyway, Sir Tupil, no? Madagdag ko na rin, para sa kaalaman ho ng publiko, maaari nyo ho bang ipaliwanag ang proseso ho ng pagtaas ng storm warning signal mula ho sa unang abiso hanggang sa aktual na epekto ho nito sa isang lugar? Kasi minsan, yung ating mga kababayan, medyo naguguluhan, lalong-lalo na kapag mataas ho yung alerto, no? At sinasabing wala pa namang epekto. So, maaari ho ba ninyong pakipaliwanag ho, sir? Actually, ang ginagawa ng Pag-asa pag meron po tayong mga weather system, low pressures pa lamang ay ibinibigay na natin yung forecast track ng low pressure area kung merong mabuong sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. And then nagbibigay tayo ng advisory sa ating mga kababayan at saka alert kung ito ay papalapit sa ating area. Ang unang nangyayari kasi pagka meron tayong bagyo na pumapasok sa Philippine Area of Responsibility, meron tayong tinatawag na Tropical Cyclone Monitoring Domain at saka Tropical Cyclone Advisory Domain. So dito pa lamang makikita na natin kung may bagyo sa loob ng PAR o sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Malayo pa lamang alam na natin na merong bagyo na maaaring lalapit sa atin. So pagka itong bagyo na ito ay maaaring papasok sa PAR, nagbibigay na tayo ng alert. At ang ini-issue natin na alert ay twice a day. So ginagawa yan every 5 a.m. every 11 a.m. at saka 11 p.m. ng gabi. So pagka ang bagyo ay may threat talaga at papasok sa landmass, ito ay binibigyan ng o nabibigay tayo ng Tropical Cyclone Bulletin. At ini-issue yan every 3 hours. So pagka nagkaroon na ng
tropical cyclone wind signal ang area. So ibig sabihin, maaaring maapektuhan na tayo at doon na tayo nagbibigay ng tropical cyclone bulletin at meron ng warning signal. So itong mga warning na ito, may time na dapat natin asahan na posibleng darating. Halimbawa, sa signal number 1, ito po ay may lakas na 61 kilometers or less yung kanyang wind speed at asahan natin ito within 36 hours. Anong ibig sabihin? So halimbawa, nag-issue tayo ng tropical cyclone bulletin ng 5 ng umaga. So after 36 hours from 5 a.m. hanggang sa marating natin or maabot natin yung 36 hours, doon pa lang natin maramdaman yung epekto ng bagyo na 61 kilometers per hour or less yung kanyang wind speed. Pero kung signal number 2 na, ito po ay 62 to 88 kilometers per hour yung kanyang wind speed. At asahan din natin yung kanyang pagdating ng hangin na yan ay nasa 24 hours period yung hintayin natin bago makarating sa atin yung lakas ng hangin na 62 to 88 kilometers per hour. And then pagka signal number 3 naman po, yan po ay 89 to 117 kilometers per hour. So lumalakas yung bagyo natin. So ibig sabihin, lumalakas yung kanyang hangin and then maaring makaapekto na sa atin. So 18 hours naman yung hintayin natin na oras bago makarating yung wind speed na yon na 89 to 117 kilometers per hour. And then pagka ito po ay signal number 4 na, so ito po ay 118 hanggang sa 184 kilometers per hour yung kanyang wind speed. At posible nating maasahan yan within 12 hours. So within 12 hours or 18 hours and then pagka signal number 4, 12 hours. And then pagka signal number 5 na, 185 to or more yung kanyang wind speed. So magkakaroon na ng yung tinatawag natin na super typhoon. So maaring less than 12 hours yung kanyang pagdating. Yung wind speed natin na 184 kilometers or 185 or more na kilometers per hour na kanyang lakas ng hangin. So may series of information tayo na binibigay bago tayo makaabot doon sa pinakamalakas na wind signal. Kung ito po ay malakas na bagyo. Oo. So ibig sabihin in short, kasabay ho ng pagpapalabas ho ng warning signal, kakibato niya na dapat maghanda na yung ating mga kababayan. Anyway, malinaw ho yan. Speaking of bagyo, may tanong ho tayo dito, no? Sa atin ho mga viewers, no? Dahil live ho tayo, feel free, no, na magtanong sa atin hong mga bisita ho sa ngayon. Well, I think this question, no, ay para ho kay Engineer Dimoloy. Basahin ko lamang ho sa aking mahiwagang monitor. Engineer Dimoloy, ngayong formal nang nagsimula ang tag-ulan at nasa panahon na tayo ng mataas na banta ng pagbaha at bagyo, ano po ang pinaka-importanteng dapat malaman ng ating mga kababayan tungkol sa mga protocol ng Magat Dam sa water release? Paano ho ninyo tinutukoy ang tamang timing at antas ng tubig na kailangang i-release at paano daw ho ito na ipapaabot agad sa mga lokal ho na pamahalaan at komunidad sa downstream areas? Well, I think dun sa huling tanong nasagot ho ninyo. But anyway, Engineer Demoloy. Yeah. Engineer Ablan. Dun sa question niya na nasagot na iba kanina. Actually, sa mga LGUs, meron kaming GC from here, si Isabela, and same as well with the Cagayan. So, sa GC pa lang nakikita na. With the LGUs, wala kaming problema sa communication. And same as well, sa pagbibigay nga ng maaga, wala. Doon sa area natin. Ito yung sinasabi ko kanina, yung protocol nga natin, na dati na-enhance na just after Ulysses. So yun, meron tayong dati 3 to 4 days, ngayon humaba yung mga yun. Now, may unang-unang letter kami lalabas just before papasok yung mga forms with the Pag-asa. Magkakaroon tayo ng Form 1, that is the Stage 1, the Form 1. Nakita na naman natin na maaga yung pagbibigay and nandun pa lang or nasa labas pa lang ng PAR na kapag kasigurado tayo magbubuo yan, magmi-meeting na kami. Ito yung gagawin namin. With the timing, okay naman tayo sa timing. Kasi kitang-kita naman natin kung makikita yung track, kung saan dadaan. And then may
mga forecast na kung ilang volume yung dadalhin niya. Pag nakita, Pag-asa, halimbawa, ibibigay sa amin sa central office ng Pag-asa, ibibigay na sa amin yung volume. At kaakibat na rainfall. Sasabihin ni Pag-asa sa amin, Nia, eto na lang. Yung 91 mm na lang, yung aabot ka na sa maximum mo. So, that's the possible na ginagawa natin. First thing first, meron tayong letter, every LGU. Pangalawa, meron na tayong forms na lalabas. Aside from those, meron din tayo sa Facebook pages. Same as well, tulad din ng mga platforms na ibibigay natin. Lalo na sa Facebook nga. And sa ibang way na naipapaabot natin. Ngayon, yung inflow naman, kung makikita natin, meron tayong mga rain gauges. Tinatawag natin yun as ground rainfalls. So, meron kaming scattered rain gauges dito sa ating area. So, yun, that's enough naman para ma-predict natin or ma-forecast natin yung saktong inflow na dadating. So, that's the time na magpaplano kami kung ilang gate yan, kung ilang metro, buksan. Yun yung pinaka-critical talaga na stages. Lalo na ipaumpisa. Mahirap mag-umpisa at kailangan nating i-cover lahat yung nasa protocol. Imagine, gagalaw ka 5 days before padating ng typhoon. Which is, papasalamat naman kami at na-enhance nga yung forecasting ng Pag-asa na kahit papano or talagang doon tumatama na ngayon yung ating mga forecast, yung mga tracks ng typhoon. So nakakatulong yung mga yon dito sa ating forecasting and same as well dito sa ating pagbabala downstream nga. At yung timing na sinasabi nung taga-panood natin dito sa program. Okay. Eto speaking of ito nga hong water releasing pa rin, Engineer Viernes, dahil kayo ho sa flood forecasting center, madalas kapag bagyo, talagang ang sisi sa Magat Dam, lalo na kapag mataas ho yung level ho ng tubig sa mga tulay ho natin, may mga pagbaha. So ano ho bang paliwanag ho ninyo even south, no? At syempre north, may mga reklamo ho sa Magat Dam. So anong paliwanag ho dito? Yeah, thank you Sir Shikel. In a way, pag yung mga sising binabato sa amin, pag binabasa downstream, ano na sa amin, yung pinapaliwanag namin sa kanila sa pamagitan ng yung mga tributaries, isa lang ang Magat, though ang pinakamalaking mga tributaries ng Cagayan River ay nasa 20. Ang namin, pag galing ng Magat, pagdating sa downstream, napakaliit lang kung sakali yung mga releases kami. Kasi yung 19 na other tributaries, wala silang panukat kung ilan yung talagang lumalabas doon. Yung sa amin sa Magat, computed yung aming mga pinapalabas. At sa amin naman, may mga pa kaming na-install na mga monitoring gauges along Cagayan River. At pag nakita naming mababa pa yung level ng tubig sa Cagayan River at kailangan kaming magpakawala, doon kami magpapakawala. Pag makita namin na monitor namin with the installed monitoring gauges along Cagayan River, pag nakita namin mataas ng level ng Cagayan River, doon naman paliliitan yung aming papakawalang tubig. So, para hindi kami makakapag-dagdag doon sa mga manggagaling na tubig sa other tributaries. Kaya yon, ang inano namin, ang Magat Dam, gated dam. May mga 5 tayong dams sa tributaries ng Cagayan River. Yung 4 na dams na yun, run of the river type sila. Na pag umapaw na yung reservoir nila, wala na, hindi mo na siya makontrol. Unlike sa Magat Dam, na pwede mo siyang pangunahan kung napurkas mo na wala pa nga yung ulan. Pag napurkas mong may parating na malakas na pugulan at magkocontrol na pagtaas ng level ng tubig sa dam, yun, nag-i-initial tapon na kami sa ilog. Para kung yung parating na ulan, yun na yung papalit doon sa aming pinakawalang una bago pa dumating yung talaga na volume ng tubig. Yung dadaanan, no, Engineer Ablan, ng mga para ho ma-imagine ng ating mga kababayan
kapag nagkaroon na ho ng water releasing from the Magat Dam, saan ho mga bayan ho yung dadaanan ho nito, or in short, apektado, kumbaga? Yeah. The first, yung isang barangay dito nga sa Ramon, we have this Ramon, San Mateo, Cabatuan, Aurora, and then parts of Luna. And meron din kaming actually warning station sa Burgos dati. And then dito na sa Nagilian and then Gamo. Kung maalala natin, Nagilian is sa kabila is Cagayan River. Sa kabila na Nagilian is Magat River. So yun, at least kahit ganun, ginawa natin na maglagay pa rin ng mga warning stations. So yung mga warning stations na yun, nandun lang dito sa dinadaanan ng release ng Magat. From downstream up to dito, yun yung pinatutunog natin for early warning na rin para sa mga nakatira doon sa area. Dati, nakalagay lang yung mga warning stations natin sa mga bayan. Which is, nakita natin doon na medyo malayo. Ngayon, nilapit na natin dito sa mga ilog para dire-diretso na doon sa ating mga stakeholders, doon sa mga tao, malapit sa Magat, yung warning mismo. So, yun ang isa din na lagi nating sinasabi na the Magat River can accommodate more than or 8,000. 8,000 cubic meter per seconds. Actually, yung lumabas kay Emong dati. So far, walang houses, walang mga kabahayan na naapektuhan. Ang ano nga lang dito is yung mga tanim na mais within the area. But sa buhay o maari-arian nga na tulad ng mga bahay within the area, wala tayong na daan ng ganun. Okay. Anyway, Sir Topil, no? Dito naman sa cancellation ng klase, dahil kamakailan lang nagbalik eskwela na ho, no? Marami ho kasi yung nakadepende pa rin ho sa issuance ho ng storm warning signals ho mula ho sa inyo. So, kumusta ho yung koordinasyon ho ng Pag-asa dito ho sa mga paaralan, lalong-lalo na ang DepEd ho, sir? Actually, yung cancellation ng mga klase sa DepEd, hindi po kami nag-i-issue ng ganun. Ang ibinibigay lang namin yung warning. Halimbawa, meron tayong bagyo na parating and then nagkaroon tayo ng tropical cyclone wind signal. So, ang ginagawa ng Pag-asa, magbigay kami ng information at yung DepEd, yung magpatupad kung magkaroon ba ng cancellation ng mga klase sa mga pag-aaral or yung ating provincial government, yung mag-decide kung merong maapektuhan na area pagka nag-issue po tayo ng warning. Anyway, at least malinaw ho yan, no? Yung paaralan ho mismo yung nagde-declare. Pero syempre nakadepende ho sila sa ilalabas ho na warning from the Pag-asa. Finally, siguro, no, kumustahin na lang ho natin yung lagay ng mga irrigation canal ho natin sa ngayon, lalo na ngayong nandyan na ho yung onset ho ng pag-uulan, nandyan na rin ho yung panahon ng taniman. May sapat po bang supply ho ng tubig para ho sa ating mga magsasaka? Alam ho natin, recently ho nang napaka-init ho ng panahon, sunod-sunod ho yung walang ulan. Kumusta so far, Engineer? Ayun, sapat yung ating tubig ngayon for the main crop o yung tinatawag nating wet crop. And yung tubig nga na available, makikita natin na mabilis talaga yung pagbaba nito na rin sa init ng panahon, and yung ating inflow is mas maliit na napakalayo din sa ating irrigation diversion requirement within the area. But with the irrigation canals naman, halos puno yung ating mga canals na nagsusupply ng irrigation diversion requirement within the area. So, yan, Sir Ezekiel, we're actually ready then, and this coming months, if hindi talaga, o this coming day, kung hindi talaga mag-uulan within the area, doon magpaplano kami for reduction or magbabawas ng konti dito sa pakawalan natin for irrigation diversion requirement para umabot or stretch natin yung ating supply para naman umabot hanggang anihan. But still, onset na nga ng ating tag-ulan, and this is rare siguro or tama yung sabi ni Sir Milden na
na hinaharangan yung papasok dito sa atin. So far, sapat, and meron na rin tayong asahang mga pag-ulan this coming months. Okay. On that note, I think lahat ng mga viewers ho natin naintindihan, nalinawan ho sa mga sagutin ninyo sa ating mga katanungan. Siguro finally mensahe na lang ho ninyo. Unahin ho natin si Sir Ramil. Sir, mensahe ho ninyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga farmers ho natin in particular na talagang naghihintay ho ng tubig ulan dahil ang dami na hong mga nagtanim ho sa ngayon. Maraming salamat, Sir Ezekiel. In behalf ng aming Water Services Chief ng Pag-asa sa Northern Luzon, na kung saan po ay nakabase dito sa Tugigaraw. At sa pamamagitan po ng mga ibinibigay ng mga impormasyon ng Pag-asa, tumutok lamang po kayo sa aming website sa Pag-asa and then sa social media ng Pag-asa Regional Services Division. At dito po natin malalaman lahat ng mga information, advisories na ibinibigay po natin araw-araw. So doon sa ating pag-issue ng Tropical Cyclone Bulletin pala, kailangan tumutok yung ating mga kababayan, lalo na sa DepEd, sa umaga, halimbawa sa 5 a.m. Warning natin or Tropical Cyclone Bulletin. Kailangan malaman natin yon para makapag-decide yung ating mga kababayan. Although mayroong mga times na nakapag-issue po tayo ng mga Tropical Cyclone Bulletin at doon natin ibase kung ano ang magiging sitwasyon sa kinamagahan na warning po natin. So tumutok lamang po tayo sa ating social media account and then sa mga radio stations dahil sila naman po yung nagdi-disseminate ng ating mga weather information. Okay, maraming salamat Sir Ramil. Engineer Adlan at Engineer Biernes po. Yeah. Ang unang-una, panawagan din sa mga magsasaka na at ditong state natin ngayon na kung maaari magtipid at maging responsable sa paggamit na rin ng tubig dito nga sa ating area. At yun na rin, kapag pagdating ng typhoon, meron naman tayong FB pages na pupuntahan or titingnan para updated tayo sa lahat ng paabiso ng NIA na rin. And in behalf ng aming department manager na si Engineer Gilio Michael Odimoloy, ang pamunuan ng NIA Marines ay nagpapasalamat sa pag-imbita dito sa programang ito. Maraming salamat, Sir Ezekiel. Yeah. Mayroon lang hindi nasabi ata si Sir Ramil na sa June 25 may invitation ng Pag-asa na magkaroon ng forum, yung 185 climate forum. Then lahat ng mga agencies, stakeholders ng Pag-asa pagdating sa weather forecast o condition ay naimbitahan. Then for the Maris naman, sa June 24 naman, magkakaroon ng mga pagpupulong ng mga top management ng Maris at pagplanuhan dahil nga yung mabilis na pagbaba ng level ng tubig sa dam. Sa June 24 ay magkakaroon kami ng meeting para i-forecast kung kailangan ba talagang mag-reduce na ng IDR o kailangan i-steady yung kasi kalakasan ngayon ang gamit ng tubig for irrigation. Yan. So, ayun, yun lang po, Sir Ezekiel, at magandang hapon po sa ating lahat. Okay, magandang hapon po sa inyo mga sir. At samantala, mga ka-Isabelenyo, sa pagdiriwang naman ho ng World Refugee Day, ngayon ho kasi ngayong araw ho na ito mga sir, ipinapakita ho naman ng pamalang palalawigan ng Isabela ang kanilang pakikiisa at suporta sa mga refugees sa buong mundo. Bilang tanda ng pagkakaisa ho, ang mga kawani ng pamalang palalawigan ho ng Isabela ay nagsuot ng kulay asul na kasuotan tulad ho ng inyong nakikita ho sa mga oras ho na ito. Yan ho'y simbolo ng pagmamahal at pagtanggap sa mga nangangailangan. Sa simpleng kilos ho na ito, ipinapakita natin ang ating malasakit at pag-unawa sa mga refugee na napilitang iwan ang kanilang mga tahanan dahil sa digmaan, kaguluhan o kalamidad. Sama-sama ho nating ipakita ang ating suporta at pagmamahal sa mga taong nangangailangan
nangangailangan ng ating tulong at pag-asa. Sabi nga natin, mabuhay ang pagkakaisa, mabuhay ang mga refugee. So with that, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok. Abangan ang susunod pang episode tuwing Martes at Biyernes sa parehong oras at parehong programa. Huwag din kalimutang i-like at i-follow ang ating home Facebook page na sa screen ho ninyo, Isabela PIO, upang maiwasan ang fake news at manatiling updated sa mga mahalagang impormasyon. Sa ngalan ng aming Home Provincial Information Officer na si Attorney Elizabeth Binag at ng Isabela Broadcast Team, ako po ang inyong resident broadcaster ng Pamalang Palalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang, na nagsasabing, etam nga na. Maraming salamat, sir. Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka konektado.